Alam nyo ba na minsan, ang mga lugar na akala natin ay patay na, wala nang silbi, ay may mga kwento pa palang buhay na buhay. Mga kwento ng iyak, sigaw at mga matang nakamasid mula sa dilim. Pero paano kung isang gabi, ikaw mismo at ang tropa mo ang maging parte ng kwentong iyon? Paano kung ang simpleng trip na matulog sa abandonadong eskwelahan ay maging dahilan para isa sa inyo, hindi na magising? Ako si Ka-Elias at ngayong gabi, ibabahagi ko ang isang kwento ng kababalaghan na hindi mo dapat baliwalain. Welcome sa Ka-Elias, alamat, misteryo at paniniwala. Dito, binubuhay natin ang mga kwento ng kababalaghan, Pinoy folklore, at mga misteryong bumabalot sa ating paligid. Kung mahilig ka sa creepy na kwento, mga alamat ng ating bayan, at mga hindi maipaliwanag na karanasan, nasa tamang channel ka. Ang kwento natin ngayon ay may kinalaman sa isang abandonadong eskwelahan na hindi dapat pinapasukan. Pero may ilang kabataan na nagbiro sa tadhana. At sa kanilang ginawa, hindi na sila kumpletong nakauwi. Summer break noon. 5 magkakaibigan, puro high school students, ang nagplano ng isang kakaibang adventure. Ang sabi nila, boring na ang mall, sawa na sa computer shop, at gusto nila ng thrill na hindi basta-basta nakakalimutan. Doon pumasok ang ideya ni Carlo. Bakit hindi tayo matulog sa abandonadong eskwelahan sa kabilang bayan? Sabi ni Carlo. Alam nyo naman ang tropa. Sa umpisa may kabado. Pero dahil sa pressure at kantyawan, pumayag din kasama sina Liza, si John, si Marco, at si Karen. 5 silang buong loob, dala ang backpack na puno ng tubig, chichirya, at flashlight. Pagdating nila sa eskwelahan, dilim na. Ang gate ay kalawangin at halos nakabukas na. Pumasok sila ng tahimik. Ang dating paaralan, ngayon puno ng damo, basag na bintana, at upuan na nakatilapon kung saan-saan. Para bang iniwan bigla ng lahat. Grabe, ang creepy dito, parang may nanonood sa atin, sabi ni Liza. Wala yan, utak mo lang yan. Tara na, dito tayo sa lumang classroom, sabi ni John. Pumuesto sila sa isang silid na may sirang pintuan. Doon nila inilatag ang kanilang mga banig at sleeping bags. Nagsimula sila sa kwentuhan, tawanan, at syempre, hindi mawawala ang kwentong multo. Pero habang lumalalim ang gabi, may napansin si Marco. Uy, narinig niyo ba yun? Parang may kumaluskos sa hallway. Sabi ni Marco. Tahimik ang lahat. Nagkatinginan. Tapos, sabay-sabay na nagtawanan. Baka daga lang yun. Baka hangin. Pero hindi lang isang beses. Muli nilang narinig. Tunog ng hakbang. Mabagal. Mabigat. Tapos parang huminto sa mismong tapat ng pintuan ng classroom. Kinabahan si Karen. Wag naman kayo magbiro ha. Sino yan? Sabi niya habang nanginginig ang boses. Binuksan nila ang flashlight. Wala. Pero kita nila ang anino. Isang mahabang anino na hindi nila maintindihan kung saan nanggaling. Kinabukasan, balak na sana nilang umuwi agad. Pero dahil gusto nilang patunayan sa isa't isa na matapang sila, nagdesisyon silang magpalipas pa ng isang gabi. Hindi nila alam na yun na ang magiging pinakamalaking pagkakamali nila. Kaibigan, dito pa lang gusto kong itanong sayo. Kung ikaw ang nasa sitwasyon nila, mag-o-overnight ka pa ba? O uwi ka na? Dahil minsan, ang mga desisyon natin ay may kapalit na hindi natin kayang buuin. At bago natin ipagpatuloy ang mas nakakakilabot na bahagi ng kwento, kung gusto mo pa ng ganitong mga kwento ng kababalaghan at misteryo, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at i-save ang video na ito. Malaking tulong yan para mas marami pa tayong mapagsaluhang kwento ng hiwaga at katatakutan. Ngayon, handa ka na ba? Itutuloy natin ang sumunod na gabi. Ang gabing magbabago sa buhay nila magpakailanman. Pagkatapos ng unang gabi, halatang hindi na komportable ang lahat. May mga earbags na, tahimik sa lakad, at parang may bigat sa hangin. Pero dahil sa pride at sa takot na matawag na duwag, nagpumilit pa rin sila na magstay. Sabi nga ni Carlo, ano ba, andito na tayo, sayang naman kung hindi natin tapusin. Hindi naman siguro totoo ang multo. Kahit kabado, pumayag na rin ang lahat. Bumalik sila sa parehong classroom. Pero ngayong gabi, mas tahimik. Wala nang tawanan. Hindi na nagkukwentuhan. Parang lahat, nag-aabang ng kung ano ang pwedeng mangyari. Mga 12:00 ng gabi, nagsimula ang kakaibang ingay. Hindi na lang basta kaluskos. Hindi na lang hakbang. Ang narinig nila ay tunog ng chalk na nagsusulat sa pisara. Dahan-dahan, parang may guro na nagtuturo kahit wala na dapat klase. Grabe, naririnig niyo yon?
Sabi ni Marco habang nilalapit ang tenga niya sa pintuan. Parang may nagsusulat. Pero kanina pa burado ang chalkboard, di ba? Sabi ni Liza. Lumapit si Carlo at sumilip. Sa liwanag ng buwan na pumapasok sa bintana, nakita niya ang pisara. May mga letra. Hindi pantay ang sulat, parang minadali pero malinaw, huwag kayong matulog dito. Biglang napaatras si Carlo. Mga pare, may nagsulat talaga. Hindi ako nagbibiro. Sabi niya, hinal na hinal. Nagkagulo ang tropa. Si Karen nag-umpisang umiyak. Gusto ko na umuwi. Ayoko na. Pero pinilit silang pakalmahin ni John, baka prank lang to ng ibang tao. Pero wala silang nakitang kahit sino. Nagdesisyon silang magbantay. 2 ang gising, 3 ang pwedeng matulog. Sabi ni Carlo, ako at si Marco muna ang gising. Pero habang lumilipas ang oras, isa-isa na rin silang nilalamon ng antok. At dito nagsimula ang hindi nila inaasahan. Habang nakapikit si Liza, naramdaman niyang parang may humihila sa kumot niya. Akala niya si Karen pero pagmulat niya, wala. Ang kumot dahan-dahang hinihila papalabas ng silid. Sigaw ni Liza, hoy! Sino yan? Nataranta ang lahat. Tinapat nila ang flashlight sa pintuan. At doon nila nakita. Isang estudyanteng naka-uniform. Pero ang itsura, sira-sira, basang-basa, parang nabubulok na. Nakatingin lang ito sa kanila. Walang inik. Sumigaw si Karen. Diyos ko! At doon sila nagsimulang magtakbuhan palabas ng classroom. Pero ito ang kakaiba. Sa bawat pagliko nila sa hallway, lagi nilang nakikita ang parehong estudyante. Nandoon siya sa dulo ng koridor. Nandoon siya sa taas ng hagdan. Parang kahit saan sila pumunta, nauna na siyang nakatayo roon. Si June ang unang bumigay. Tumigil siya at sumigaw, ano ba talaga ang kailangan mo? At biglang nagsalita ang estudyante. Huwag kayong matulog dito. May iba pa. Hindi lang ako. Sabi ng estudyanteng multo. Sabay bumukas ang lahat ng pinto ng classrooms. Sabay-sabay. Parang may daan-daang kamay na sabay sumuntok sa pader. Ang buong gusali umuugong. Hindi na nila alam ang gagawin. Pero isang bagay ang malinaw. Hindi sila pinapayagang manatili. At sa sobrang gulat at takot, isa sa kanila ang bumagsak. Si Marco. Hindi na kumikilos. Hindi na nagising. Kaibigan, kung ikaw ang nandyan, pipikit ka ba at ipipilit matulog? O tatakbo ka kahit saan makarating para lang makalayo? Nagkakandara pa silang lumapit kay Marco. Pinakiramdaman ang pulso, sinubukan gisingin pero wala. Gising Marco, please gumising ka, umiiyak na sabi ni Liza habang nyugyog ang balikat niya. Hinawakan ni June ang dibdib niya pero malamig na. Nanginginig si John habang bumubulong, hindi pwede to, hindi pwede. Habang nagkakagulo sila, naririnig pa rin nila ang mga pintuang bumabangga sa pader, paulit-ulit, parang ayaw silang palayain. Nakita nilang muli ang estudyanteng multo. Ngayon, mas malinaw na ang itsura. Nakabuka ang bibig nito pero walang lumalabas na boses. Mga mata niya ay puro puti, walang itim. Nakatingin lang kay Marco. Bakit siya? Bakit siya pa? Sabi ni Karen habang hawak ang ulo niya. Sumagot ang multo. Hindi siya pinayagang umalis. Isa na siya. Parang binuhusan ng malamig na tubig ang 4. Nangilabot ang buong katawan nila. Ano ibig mong sabihin? Bakit? Ano bang meron dito? Sigaw ni Carlo, nanginginig na ang tuhod. Pero hindi sumagot ang multo. Sa halip, unti-unti itong naglakad papalayo, papunta sa isang madilim na silid sa dulo ng hallway. Parang inaakit silang sundan. Nagkatinginan ang 4. Wala tayong choice, kailangan natin malaman kung anong nangyayari, sabi ni John kahit halata ang takot. Sumunod sila, hawak-hawak ang isa't isa, dala ang flashlight. Habang papalapit, mas naririnig nila ang mga bulungan. Mga tinig ng bata, sabay-sabay, pero hindi maintindihan ang sinasabi. Pagpasok nila sa silid, naamoy nila agad ang matinding amoy ng amag at bulok. Ang sahig, puno ng tubig. At sa gitna, may nakasulat gamit ang chalk na parang hindi mabubura. Isa kayo sa amin. Nag-iyak si Karen. Ayoko na, gusto ko nang umuwi, please. Pero bago pa sila makalabas, biglang nagsara ang pinto ng malakas. At doon nila naramdaman ang malamig na hangin na parang yumakap sa kanila. Kaibigan, isipin mo.
Nasa loob ka ng abandonadong classroom, nakakulong, at kasama ang mga kaluluwang hindi matahimik. Isa sa tropa mo, hindi na nagising. Ano ang gagawin mo? Lalaban? O ipikit na lang ang mata at umasa na bukas, makakalabas ka pa? Hindi sila makagalaw. Nakatitig lang sila sa mga salitang nakasulat sa sahig. Isa kayo sa amin. Nanginginig ang kamay ni Liza habang hinahawakan ang flashlight. Hindi ko na kaya, June, baka dito na rin tayo mamatay, sabi niya. Kumapit si June sa balikat niya. Hindi tayo pwedeng sumuko. May paraan. Kailangan lang natin makahanap ng labasan. Ngunit sa bawat hakbang nila papalapit sa pinto, lalong bumibigat ang hangin. Para bang may mga kamay na humihila sa kanila paatras. At yung bulungan naging mas malinaw. Mga boses ng bata, sabay-sabay na nagsasabi, huwag na kayong lumaban. Dito na kayo. Sama na kayo. Napaluha si Karen. Ayoko na, please, gusto ko na sa nanay ko. Biglang kumidlat sa labas. Sa liwanag na yon, nakita nila sa dingding ang mga bakas ng kamay. Puro maliit, parang sa mga estudyante. Nakabakat sa pader, pero parang duguan. Daan-daan sila. Sumigaw si Carlo, ano ba talaga ang gusto nyo? Bakit kami? At muli silang nakarinig ng tinig ng estudyanteng multo, pero ngayon mas malinaw. Dahil nakitulog kayo sa lugar ng mga naiwan. Hindi kayo dapat nakialam. Dahan-dahang umangat ang ulo ng multo, nakatingin sa kanila ng diretsyo. Isang nakakatindig balahibong tanong ang lumabas sa bibig nito. Sino ang isusuko niyo para makalabas? Nagkatinginan ang apat. Hindi sila makapaniwala sa narinig. Hindi pwede. Walang may iwan, sabi ni John halos pasigaw. Pero narinig nila ang isa pang bulong, parang daan-daan na sabay-sabay. Isang kapalit. Isang kaluluwa. Dito na sila nagkagulo. Si Karen halos mawalan na ng malay sa takot. Si Liza, yakap-yakap ang katawan ni Marco na hindi na gumagalaw. Si Carlo, nagtatakbo papunta sa pinto, pilit binubuksan, pero hindi gumagalaw. Pati ang mga bintana, parang semento na. Walang mababasag. Wala silang takas. At sa gitna ng lahat ng iyon, lumapit ang multo sa katawan ni Marco. Para bang inaangkin na siya. Kaibigan, isipin mo, ikaw ang nandoon. May boses na humihingi ng kapalit. Isa sa tropa mo, kinuha na. Susuko ka ba ng isa pa, para lang makalabas? O ipipilit mong lumaban kahit wala ka ng laban? Habang yakap ni Liza ang malamig na katawan ni Marco, nagsimulang magtanong si John, halos desperado. Ano ba talaga ang nangyari dito? Bakit may mga estudyante pang naiiwan? Biglang nagbago ang paligid. Ang dating abandonadong silid-aralan ay parang nabuhay muli. Ang mga dingding na dati basag, naging malinis. Ang mga upuan, maayos na nakahanay. At sa unahan, may guro na nakatayo. Pero kakaiba. Ang guro ay walang mukha, parang tinakpan ng anino. Narinig nilang muli ang mga bulungan, pero ngayon mas malinaw. Nasunog kami dito. Hindi kami nakalabas. Pinilit naming sumigaw, pero walang nakarinig. Nagulat ang apat. Biglang nagliyab ang paligid, parang bumabalik ang nangyari. Nakita nila ang mga estudyanteng nagtatakbuhan, umiiyak, kumakatok sa bintana. Ang mga apoy, mabilis na lumamon sa buong gusali. Isa-isang bumabagsak ang mga bata sa sahig, inuubo, hindi makahinga. Ang tinig ng mga ito, halos pare-pareho. Tulungan niyo kami. Huwag niyo kaming kalimutan. Si Karen, umiiyak na ng malakas. Kaya pala hindi sila matahimik. Tumango ang multong estudyante na una nilang nakita. Naiwan kami dito. Walang dumamay. At tuwing may papasok para magpahinga, nadadala sila sa amin. Nagiging parte ng kwento. Nanginginig si Carlo. Kaya pala si Marco. Kinuha niyo siya. Hindi kami ang pumili. Ang lugar na ito ang pumipili. Ang eskwelahan mismo. Biglang kumalabog ang buong gusali. Parang may lindol, yumanig ang sahig. Ang mga upuan, isa-isang gumulong. Ang pisara, muling nagsulat mag-isa. Walang lumalabas ng buo. Halos mabaliw ang apat sa nakita. Pero si John, kahit nanginginig, sinubukan pang kausapin ang mga kaluluwa. Kung gusto niyo ng hustisya, kung gusto niyo ng tulong, hindi kami kalaban. Pakinggan niyo kami. Kailangan niyo ng dasal ng tao na makakaalala sa inyo. Hindi namin kayang ibigay ang buhay namin kapalit ng katahimikan niyo. Tahimik bigla ang paligid.
Ang mga boses huminto. Ang apoy na nakikita nila unti-unting naglaho. At naiwan na lang muli ang abandonadong classroom, basag at madilim. Ngunit malinaw ang narinig nila. Bumalik kayo. Dalhin niyo ang mga dasal. Dalhin niyo ang mga pari. Huwag niyo kaming pabayaan. At parang wala lang, bumukas bigla ang pinto ng classroom. Malaya na silang makaalis. Pero ang tanong, ligtas na ba sila? Habang tumatakbo palabas ng eskwelahan ng apat, halos mawalan ng lakas si Karen. Paulit-ulit niyang sinasabi, naiwan si Marco, naiwan si Marco. Si Liza, yakap-yakap ang sarili habang naglalakad. Hindi niya matanggal sa isip ang boses ng mga bata na umiiyak at humihingi ng saklolo. Para bang nakatatak na sa tenga niya. Pagdating nila sa labas ng gate, doon sila huminto. Nilingon nila ang gusali. Sa labas, ordinaryo lang, tahimik, walang apoy, walang kakaiba. Pero para sa kanila, malinaw na malinaw ang lahat ng nangyari. Si Carlo halos mabaliw sa galit. Bakit kasi tayo pumayag dito? Kung hindi dahil sa trip na to, buo pa rin tayong uwi. Nagbuntong hininga si John, hindi na natin mababago. Pero may iniwan silang bilin. Kailangan nating bumalik. Nagulat si Liza. Ano? Babalik? Hindi na ako babalik dyan kahit kailan. Ngumiti si John ng mapait. Kung hindi tayo babalik, kung hindi natin sila dadalhan ng dasal, paano sila? Doon na lang ba sila laging maghihintay ng susunod na biktima? Napatahimik silang lahat. Kahit puno ng takot, alam nila, tama si John. Kinabukasan, nagpunta sila sa simbahan. Lumapit sila sa pari at ikinuwento ang lahat ng nakita. Pero syempre, hindi agad naniwala ang pari. Sino ba naman ang maniniwala na may mga multo ng estudyanteng naiwan sa lumang paaralan? Pero nang marinig ng pari ang pangalan ng lugar, bigla itong natigilan. Anak, matagal nang isinara ang eskwelahang iyon. Dahil may sunog noon at maraming batang namatay. Sabi ng pari. Nanlamig ang apat. Ibig sabihin, totoo ang nakita nila. Nagpasya ang pari na samahan sila. Dadalhin niya ang dasal at banal na tubig. At doon, bumalik ang tatlo, si John, si Karen, at si Liza. Pero si Carlo, tumanggi. Hindi na niya kaya. Kaibigan, isipin mo, kung ikaw si Carlo, babalik ka ba? Kahit alam mong babalik ka sa lugar kung saan iniwan mo ang kaibigan mo. O tatakbo ka na lang palayo, para hindi mo na muling maalala. Habang papasok sina John, Karen, at Liza kasama ang pari, ramdam nila agad ang bigat ng lugar. Ang dating ordinaryong eskwelahan, para bang nagbago ang anyo. Ang hangin, malamig na parang yelo, at bawat yapak nila, may kasabay na anino. Naglatag ng 3 kandila ang pari sa gitna ng silid. Anak, dito tayo magsisimula. Kapag narinig nyo silang magsalita, huwag kayong sumagot. Ipagdasal nyo na lang, sabi ng pari. Tahimik silang nagsimula ng dasal. Ama namin, sumasalangit ka. Ngunit habang binibigkas nila, unti-unti nilang naririnig ang mga tinig. Hindi na ito mga bulong lang, kundi malinaw na mga iyak. Tulungan niyo kami. Naiwan kami. Ayaw pa naming mamatay. Napaluha si Karen. Nakikita niya sa gilid ng silid ang mga batang multo, ilan ay sunog ang uniform, ilan ay duguan, lahat ay nakatingin sa kanila. Si Liza halos mabitawan ang kandila. Diyos ko, ang dami nila, sabi niya habang nanginginig ang boses. Patuloy ang pari sa dasal, mas malakas, mas matatag. Habang ginagawa niya yon, nakita nilang dahan-dahang nagiging malinaw ang isa. Si Marco. Nakatayo siya sa tabi ng mga bata. Nakangiti. Marco! Sigaw ni Liza, tumayo at akmang lalapit. Pero pinigilan siya ni John, wag, hindi na siya para sa atin. Ngumiti si Marco at nagsalita. Salamat. Huwag niyo na akong hintayin. Kasama ko na sila. Hindi na ako nag-iisa. Habang sinasabi niya yon, parang unti-unting kumakalma ang mga batang multo. Ang mga iyak ay napalitan ng mga ngiti, at isa-isang naglaho na parang usok na tinatangay ng hangin. Nagtapos ang pari ng dasal, at sa wakas, bumukas ang pinto ng classroom ng kusa. Ang mabigat na hangin nawala. Ang paligid tila bumalik sa katahimikan. Tumayo silang tatlo, pagod, nanginginig, pero alam nilang may natapos. Ang mga naiwan, nakahanap na ng kapayapaan. Paglabas nila ng eskwelahan, nilingon nila ang gusali. Ordinaryo na ulit. Basag, madilim, tahimik. Pero para sa kanila, hindi na ito basta gusali. Isa na itong sementeryo ng mga kwento at kaluluwang hindi nakaligtas.
At mula noon, nangako silang tatlo na hindi na babalik. Si Carlo, na hindi sumama, hindi na rin muling nakita ng tatlo. Umalis daw ng probinsya, dala-dala ang takot at guilt. Kaibigan, sa kwentong ito, natutunan natin na ang tapang ay hindi nasusukat sa pagpasok sa delikadong lugar. Minsan, mas tapang ang kailangan para tanggapin na hindi lahat ng laban ay para sa atin, at hindi lahat ng misteryo ay dapat nating guluhin. Kung may lugar na abandonado, baka hindi lang ito iniwan dahil lumana. Baka iniwan ito dahil may kasaysayan na hindi na dapat muling maulit. Paglabas nila ng eskwelahan, akala nila tapos na ang lahat. Pero kinabukasan, kumalat ang balita sa bayan. May natagpo ang bangkay sa loob ng lumang eskwelahan. Si Marco. Nakita siya ng mga pulis sa mismong classroom na tinulugan nila noong unang gabi. Nakahiga lang siya sa sahig, parang natutulog pero wala ng buhay. Walang sugat, walang bakas ng karahasan. Para lang siyang huminto ang puso habang natutulog. Ang mas nakakatakot, sabi ng mga pulis, hindi siya amoy panis, hindi rin parang ilang araw ng patay. Para lang kagabi lang siya pumikit at hindi na nagising. Sa autopsy, hindi matukoy ang dahilan ng pagkamatay. Walang lason, walang atake. Walang paliwanag. Para sa tatlong bumalik, malinaw ang sagot. Hindi na si Marco sumama sa kanila palabas dahil kinuha na siya ng mga kaluluwa ng eskwelahan. Siya ang kapalit. Mula noon, naging usap-usapan sa buong bayan ang abandonadong paaralan. Maraming nagsabi na nakikita pa rin si Marco doon, nakaupo sa isang lumang desk, nakangiti, parang estudyanteng hindi natapos ang klase. At para kina June, Karen, at Liza, hindi na mawawala ang guilt at lungkot. Nakataka sila, pero may parte ng pagkakaibigan nilang naiwan sa loob ng lumang paaralan. Kaibigan, sa kwentong ito, malinaw ang aral. Ang mga lugar na puno ng kasaysayan ng sakit at kamatayan, hindi basta-basta iniwan. At minsan, ang kabayaran ng ating kuryosidad ay buhay mismo ng taong mahalaga sa atin. Kaya kapag may mga barkada na nagyayaya ng thrill sa abandonadong lugar, tanungin mo ang sarili mo. Handa ka bang sumugal? Handa ka bang mawala? O mas pipiliin mong mag-ingat at umuwi ng buo? Ako si Ka Elias, at ito ang kwento ng abandonadong eskwelahan, kung saan ang isang gabi ng trip ay naging huling gabi para kay Marco. Kaibigan, tandaan mo, ang mga kaluluwang naiwan, hindi humihingi ng tapang. Humihingi sila ng respeto.